Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for the year 2024. Ito po ang silip natin sa 2024. Kaya kukuha lang tayo ng isang card bawat buwan, no, from January through December para makita lang natin, silipin lang natin kung ano yung mga malakas na potential energies ninyo for the entire year, no, bawat buwan. So, this is for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ayan. So, tingnan natin kung anong mensahe dito. No, anong energy ninyo for January. We have 7 of Cups. Ayan, Gemini, pagpasok agad ng taon ng 2024, may mga multiple opportunities dito na maaring dumating, kakatok agad sa inyo. And it could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. So, maaaligaga kayo dito sa pamimili. May mga choices kayo na kailangan gawin dito, no, for January. And maganda kasi mga iba't ibang opportunity yan. We have the 8 of Cups. Napakaganda. You are heading towards fulfillment, wish fulfillment dito, no? You're heading towards happiness in February. Napakaganda. Kasi dito sa 8 of Cups, no, you are walking away from something, no, or someone na hindi na nagsiserve ng iyong highest good, no? Before, no, nung nagsimula kayo dyan, sa kung ano man ang sitwasyon na yan, you've been very happy. No, naging masaya ka dyan, naging fulfilled ka dyan, naging satisfied ka dyan. Pero lahat ng bagay na and even tao nag-evolve through the years, 'di ba? Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ang lahat. Kaya maaring kung nasaan man kayo sa ngayon, no, at that time, no, in February, maaring na-realize ninyo, naramdaman ninyo na hindi na yan ang para sa inyo, no? Things changes, so was people, no? Nagbabago din ang mga tao, nag-evolve din ang mga tao. Kaya, kasi maaring ano yan, maaring sa relationship yan, iiwanan ninyo, or relationship ang iiwanan ninyo, maari din na trabaho yan, no? Maari din na tahanan, bahay, no? Maaring ganun din ang ganap, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, you are moving towards a new avenue dito wherein naghahanap kayo ng fulfillment, naghahanap kayo ng happiness. And also, maaring ang iba sa inyo dito, no? Siguro may calling sa inyo dito, no, to walk towards your destiny na, no? Maaring this is about time for you to embrace your purpose in life. Maaring may mga realizations din kasi dito ang iba, no, na it's about time na pumunta ka na, mag-take action ka na towards moving towards your destiny, no? Kasi it feels like ang iba sa inyo dito lumalalim na din ang ano ninyo, ang pag-iisip. Lumalalim dito, nagiging mas seryoso na kayo about finding your purpose, about finding the meaning, no, or deeper meaning of your existence. Kaya maaaring iba sa inyo dito trabaho ito, trabaho related ito, na maaaring iniisip ninyo dito or marirealize ninyo na bakit nyo pa ginagawa ang ginagawa ninyo ngayon? Bakit nandyan pa rin kayo sa kung ano man ang posisyon ninyo, ano pa rin ang ginagawa ninyo? Wherein, parang hindi na naman kayo dyan masaya. Hindi na yan ang nararamdaman ninyong that is no longer your place. Kaya maaring nag-iisip ang iba sa inyo dito na maglipat kayo ng ibang trabaho, maghanap kayo ng ibang trabaho or ibang gagawin because hindi lang yung hanap buhay yung maaring iniisip ng iba sa inyo dito. Maaring hindi lang yung pagkikita ng pera lang ang iniisip ninyo, but what you are wanting siguro around that time, no, is for you to to be able to earn money, provide for yourself financially, and also gusto ninyo na kung ano ang gagawin ninyo bilang career ninyo, bilang trabaho ninyo, you want also to help other people. 'Di ba? Makatulong ka sa ibang tao, makabago ka ng buhay ng ibang tao through
your ginagawa, no? So maaring may mga ganon ang sitwasyon ng iba. So for March, we have 3 of Pentacles. You are getting the help that you need dito, no? 8 of Cups. For February, because you're moving towards something new dito sa buhay ninyo, makakakuha kayo dito ng support ng mga tao na nasa paligid ninyo. Magiging matagumpay ka sa kung ano man ang purpose mo dito, kung ano yung gusto mong gawin, no? Dito by walking away from something dito and you are heading towards something new. Pagdating mo doon, no, makakahanap ka ng very helpful and supportive people, no? At kung ano ang balak mo dito, masusuportahan ka ng mga taong ito na makamit mo yon, no? So that's really beautiful. So for April, we have 2 of Wands and more planning, no? More planning, more strategizing dito. So maaring mag-e-expand ka rin dito, no? Mag-e-expand ka. Mas nakikita mo dito ang wider horizon, kumbaga. Mas kino-consider mo ang wider horizon dito. So maaring kasama mo pa rin ang mga kasama mo dito, no? Yung makakatulong mo dito, yung supportive people around you. Maaring kasama pa rin yan sa plano mo dito by April, no? So marami kang iniisip dyan, marami kang gustong gawin na mga bago. So by May, we have 5 of Cups. Ayan, so maaring may planong hindi nag-come to fruition dito, no? May sadness dito May sadness. Parang may pinanghihinayangan ka dito, may pinanghihinayangan. So maaring merong mga sitwasyon dito, maybe missed opportunity ang pinanghihinayangan mo diyan, no? Maaring dyan yan, nalulungkot ka dahil hindi nangyari kung ano man ang gusto mong mangyari. But you know what, Gemini? Maybe there is a lesson that you need to learn at the time, no? Kasi parang nagtagumpay ka na dito May tagumpay ka dito somehow. Kaya dito siguro, mapofrustrate ka, no? Masasad ka because hindi natupad ang kung ano man ang gusto mong mangyari dyan. But you know what? There is a lesson that you need to learn, or you need to realize na hindi lahat ng bagay na gustuhin natin nakukuha natin, 'di ba? At the time at the timeline na gusto natin, 'di ba? Because we should always remember then na lahat ng bagay, 'di ba, nangyayari according to the divine order and timing. Kaya nga 'di ba, kahit anong effort natin, kahit anong gawin natin, 'di ba, sa isang endeavor, kung hindi talaga meant for us, kung hindi pa meant to happen, hindi talaga nangyayari. Kahit na exhaust na natin ang lahat ng kakayanan natin, lahat ng resources natin, 'di ba? If it's not meant to happen, it's not gonna happen, 'di ba? So, maaaring yan ang kailangan nating ma-realize din dito at that point, no? Na instead na malungkot tayo sa kung ano man ang hindi na nangyari, no? Let's just think about something else, 'di ba? More positive nang sa gayon makapag-move on na tayo from that situation, makapag-move on tayo dyan sa loss natin or sa frustration natin, no? Nang sa gayon, mas magaganda na din ang ma-attract natin, more positive situations ang ma-attract natin sa mga darating na araw, no? Yung mga ganun. At saka dito sa 5 of Cups, 3 cup lang dyan ang natumba. Ayan, wala nang laman. But you still have 2 more cups. They are still full. They're still standing up, 'di ba? Kaya yun din ang kailangan nating ma-realize na let's not dwell on what we don't have in life. Let's not focus on what we have lost, but let's put our time and effort and attention to what we have. No, maging grateful na lang tayo kung ano ang meron tayo at kung ano pa ang ine-expect natin na dumating, so that also mas malay ninyo, 'di ba? Kung ano yung ine-expect natin, hino-hope natin, 'di ba, na dumating ay talagang yun ang dumating, provided that we are working on it, pinagdadasal natin, ginagawa natin ng effort din natin, no, na ipakita natin sa divine universe na nag-e-effort tayo, because who knows, 'di ba, sometimes nakakachamba tayo, 'di ba, na
kung ano yung gusto natin nangyayari, no, at the timeline na gusto natin, it's because it is also maybe part of the divine plan, 'di ba? Pero minsan talaga, 'di ba, may mga bagay na hindi natin kontrolado, may mga ginugusto tayo na hindi nangyayari, it's because maybe it's not part of the divine plan. Kaya ganun ang ganap, 'di ba? So, by June, ang mensahe ninyo dito is death energy. Napakaganda. This is one of my favorites, no, sa buong tarot deck, death energy, because this is massive transformation. Magsisimula ka dito ng bagong buhay. There's going to be some kind of a reset, no, sa buhay ninyo. Parang ito yung pagkakataon ninyo na baguhin ang mga bagay na kailangan ninyong baguhin or gusto ninyong baguhin. So, napakaganda. It could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. Iba-iba naman tayo ng path na pinagdadaanan. But definitely, there is some kind of transition na mangyayari. You're going to be letting go of the things or even people, situations na hindi na nagsiserve ng iyong highest good. Ito na yung time na i-release nyo na yan. Ito na yung time na i-let go nyo na ang mga yan, because you are going to create something new, something positive, no? Something na mas magsusupport ng iyong soul's growth, no? So, by nasaan na nga tayo? January, February, March, July. Pasensya naman, Gemini. So, by July, there is some kind of new perspective, new ideas, new inspiration na parating, no? So, this is really beautiful kasi parang meron kayong enlightenment dito na marireceive from the divine guidance. Maaring access ninyo dito ang maraming gabay sa inyo ng Panginoon, at yan ang magli-lead sa you towards something different, towards something new, no? Towards where your destiny is, no? So yun ang napipick up ko dyan. For August, we have 4 of Cups. Opportunity. There are opportunities na maaring kumatok sa buhay ninyo around this time, no? Kaya, open your eyes, no? Open your eyes, open your ears, kasi maaring sa pakikipag-usap mo sa ibang tao, doon ninyo marinig ang opportunity na yan, and that is meant for you, no? That is meant for you. So, that is around August, no? In September, meron kayong 3 of Cups. Napakaganda. You're going to celebrate something dito, no? It's time to have fun. It's time to unwind. It's time to step back a little from what is getting much of your attention, at mag-catch up ka with friends, catch up with family, makipagsaya ka, makipag-celebrate ka, no? Maaari din naman na meron kang achievement dito or accomplishment na makakamit, kaya you're also going to celebrate that. Or maaari din naman na mga okasyon, maaring may birthday, anniversary, mga ganon, na maaring isa-celebrate mo, or maaring maimbitahan ka sa mga ganong okasyon, may social gathering siguro. So, in October, we have 6 of Cups. Ayan, napakaganda, no? Napakaganda. Magbabalik ka dito where you came from, no? Ang iba sa inyo dito, maybe talaga magta-travel home kayo. You're going to visit family. You're going to visit your kids, your husband, your wife, or your family, no? May pagbibisita dito. May catching up dito with family and friends, no? Maaari din na may mga blessings na parating sa inyo dito. May mga magbibigay sa inyo dito. May magraregalo, kumbaga, no? May matatanggap ka ditong regalo na tangible, no? Yun ang napipick up ko dito around October. So, by November, and also there's travel dito, no? Sa 6 of Cups. Travel energy is imminent for that. So, Knight of Swords, magiging mabilis ang galawan ng lahat dito. Magiging, kung medyo in the past, no, medyo mabagal lang ang galaw ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo, by November, magsisimulang umarangkada ang lahat. Mawawala na dito yung mga delays, mawawala na yung mga blockages dito, and you're going to start moving forward, no? So, napakaganda lang. By December, we have the Hierophant energy. Hierophant. Maaring may wedding ditong mangyayari for some of you. Maaring dito sa pag-uwi ninyo, maaring na-engage din kayo dito, no? Maaari din na dito sa September, no? Maaring dito nagkaroon ng engagement ng iba sa inyo. Kaya by December siguro, kasalan agad, no? Maaring may ganap dito. But maaari din na ang ganap ninyo dito is maaring you are a spiritual teacher. Maaari din na you are a counselor, or maaring you are
you are someone, no, na nagbibigay ng advice, nagbibigay ng payo sa mga tao. Maaring ganon ang pinagkakabisihan ninyo, or maaari din na by December kayong mangangailangan ng mga ganong klaseng tao. Maaring yun ang lalapitan ninyo mga klaseng tao, because maybe you need some kind of advice, no, on some areas of life. So Gemini, that's all I have for you for 2024. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.